Patungkol dito sa Pogo, yung pulisiya natin laban sa Pogo at sa iba pa nating pulisiya para sa mga Chinese. Nagtutugma po ba, ma'am? Kasi kumbaga nandun na yung parang galit na talaga tayo sa mga yung ating government sa China dahil nga dito sa issue ng South China Sea. Yet marami na rin na nananawagan na alisin na rin yung Pogo pero hindi naman nila inaalis. Parang hindi yata nagtutugma po, ma'am. Considering yung Pogo rin, sabi mo nga kanina, ayaw din ng China, no? Kaya naghihigpit din sila dahil baka ang ending ng mga Chinese na ito magiging manggagawa dyan sa Pogo. Kung natandaan nyo, yung first few months pa lang ni President Duterte, isa sa mga items na talagang pinag-usapan nila ni President Xi Jinping ay i-crack down yung mga Pogo. Pero at that point, ayaw ni President Duterte dahil sabi niya, maraming magsasuffer. That was before the pandemic, no? Sabi niya, maraming magsasuffer dahil yung mga businesses, yung mga real estate, yung ganon. Kami naman, posisyon namin, isara ninyo yung mga Pogo. Yung mga investments dyan, yung mga pera na napunta dyan, they will go to even more productive businesses. Sa Pogo sila pumupunta ngayon dahil easy money easy returns, mas mabilis yung return, cash yung return. Pero kung bigyan mo sila ng pagkakataon na ilipat yung perang yan sa long-term investments and more productive, let's say manufacturing, mas magiging productive at mas maraming pakinabang ang Pilipinas. Kaya matagal na namin panawagan yan, isara yung mga Pogo dahil salot yan. But sawing palad tayo, both Congress and Senate, may mga Pogo businesses yung mga people on top sa ating legislature na dapat sila ang gagawa ng batas para malimitahan yan.